Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marlon. 27 years old sa kasalukuyan. Nais ko lang po sanang i-share sa inyo ang karanasan kong hindi ko malimot-limutan. Hindi ko rin naman magawang ikwento ito sa personal dahil alam kong hindi pangkaraniwan na mapukaw ang atensyon ng isang katulad ko sa babaeng may edad na nang malayo sa akin. Kaya naman naisip kong isulat na lamang ito at baka mapili na babasa sa inyong programa o channel. Isa sa mga crush ko noon sa mga kaibigan ng nanay ko ay si Leia. Yun nga lang ay bihira lang itong makasama sa mga okasyon at lakad nilang magkakaibigan dahil flight stewardess to at siya ang pinakabata sa kanila. 37 years old na ito ngayon at may dalawa na ring anak, isang babae at isang lalaki. Pero nakikita ko naman si Leia kapag nagpapasama sa akin si mom na pumunta sa bahay nila para kunin ang ipinabili niyang mga gamit o bagay sa bansang napuntahan ni Leia. Teenager pa lang ako noon, nung una kong makita at makilala si Leia sa isang okasyon. Nabighani agad ako sa itsura niya. Kasama niya noon ang boyfriend pa lamang niya na si Tito Nick. Ang swerte naman ng Nick na to kung mapapangasawa niya si Leia. Sabi ko pa sa sarili ko noon. At iyon nga ang nangyari. Sa paglipas ng isang taon, si Tito Nico nga ang napangasawa ng babaeng gabi-gabing gumugulo sa aking isipan at katinuan. That time, ay 20 years old pa lang si Leia. Pati sa personal, ay napipilitang tawagin ko siyang tita dahil sa age gap namin. Pero sa totoo lang, hindi maganda ang dating sa akin dahil nga may lihim akong pagtingin sa kanya. Si Leia ay mestiza. May nakakaakit ng ngiti. Expressive eyes. Ang klase ng ganda niya ay yung habang nagtatagal mong pinagmamasdan ang muka, ay lalo pang gumaganda. At higit sa lahat, maganda ang kurba ng katawan. Halos magkasing tangkad pala kaming dalawa, dahil matangkad talaga ako na naman ako pa sa tatay ko. Nung una ko siyang nakita, ay hindi ko talaga maalis ang mga mata ko sa kanya. Matapos akong ipakilala ng mga magulang ko sa kanya. Bukod doon, talagang tamaan ako ng sobra sa kanya at naging kontento na lamang na sundan ko siya ng tingin sa okasyon na yun. Instant crush ko siya kaagad. Taong kasalukuyan. Isang araw, napunta ako sa kalapit lang na subdivision namin. Pumunta ako sa bahay ng isang kaibigan dahil nagpatulong ako sa isang ginagawan ko ng design na building. Papauwi na ako nang makita ko si Leia na bumaba sa isang airport taxi sa tapat ng bahay nila. Doon din kasi sa subdivision na yon nakatira si Leia at ang pamilya niya. Agad kong itinigil ang sasakyan ko para tulungan siya sa pagbuhat ng kanyang mga bagahe patungo ng bahay nila. "Good morning po. Tulungan na kita sa mga bagahe mo," bungad ko. "Oh, Marlon, ikaw pala. Salamat ha. Marami nga tong bagahe ko ngayon eh." Nag-usap kami habang tinutulungan ko siya sa kanyang mga gamit papunta ng kanilang bahay. "So, ilang araw po kayong mag-i-stay dito ta? May flight ka pa agad after a few days?" Tanong ko. "Actually, naka-vacation leave na ako for 2 weeks, Marlon. Kaya lang, ito naman si Tito Nick mo ang may emergency business trip for 3 days sa Singapore. Kaya hindi nga niya ako nasundo sa airport eh. Tapos, ang dalawang chikiting ko ay nasa mga lolo't lola nila dahil summer vacation." Nang madala na namin lahat ang bagahe niya sa loob, ay nagpaalam na ako. "Ay naku, hindi man lang kita napamerienda, Marlon. Wala kasi akong helper. Ako lang mag-isa dito sa bahay ngayon," sabi ni Leia. Kahit kiss na lang kontento na ako.
Sabi ko naman sa aking isipan. Okay lang po. Kakamerienda ko lang dun sa friend ko kanina. Sabi ko na lang. Ganun ba? Later, balik ka na lang dito. Kapag merienda time na. Late na rin kasi para mag-prepare for lunch. Isama mo palang mom mo ha? May pinabili pala siya sa akin sa Paris nang mag-layover ako dun. Okay po, Tita Leia. Sabihin ko na lang sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay, ay wala ang nanay ko. Tinawagan ko na lang siya para sabihin ang bili ni Leia. Pero hindi sigurado si mom na makakarating dahil gagabihin na siyang makauwi. Ako na lang daw ang kumuha ng ipinabili niya. Tanghalian na nung oras na yun. Dahil hindi pa ako gutom, ay naisipan kong humiga muna at bago ko nakaidlip, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko si Leia. Wow, mag-isa pala akong pupunta mamaya sa bahay nila. Parang gumana ang kalokohan sa isip ko. Naging malinaw sa isipan ko ang maganda at maamo niyang mukha. At maski dalawa na ang anak niya, ay ang hot pa rin niya. At di ko sinasadyang makapag-isip ng hindi pangkaraniwan. Na magkatabi kaming dalawa sa kama, na parang mag-asawa, pawisan at hanggang sa makatulog na ako. Bandang 2:30 p.m. ay nag-ring ang landline namin. Nagising ako dahil may extension na telepono sa kwarto ko. Sinagot ko ito at si Leia ang nasa kabilang linya. Oh, Marlon, huwag niyong kalimutang pumunta dito ha. Nag-prepare ako ng merienda right now. Sure po. Inaantay ko lang po na dumating si mommy. Palusot kong sinabi dahil baka hindi na niya ituloy ang paggawa ng merienda kung malalaman niyang hindi darating ang kaibigan niya. Siyempre gutom na rin ako. At bigla ko namang naisip na baka mamaya ibang merienda pala ang hinanda niya. Dumating ako sa bahay nila ng halos 4:00 na. Pagbaba ko ng kotse ay agad niya akong sinalubong. Marlon, akala ko talaga hindi na kayo darating. Nasaan si Bestie? Kaya nga po late na akong nakapunta. Dahil sabi niya gagabihin na siya at ako na lang daw ang kumuha ng pinabili niya sa inyo. Ganun ba? Okay, pero kainin mo yung meriendang ginawa ko ha? Medyo marami pa naman akong niluto. Dahil yan na rin ang dinner ko mamaya. Magtatampo ako sa'yo kapag hindi ka kumain. Sabi niya. Sure, gutom na rin nga po ako Sagot ko. Pang 2 person ang dapat mong ubusin. Upo ka muna Marlon. Ipapakulo ka lang ang noodles at may gagawin lang ako saglit sa taas. Agad namang gumana ang isip ko nang sundan ko ng tingin si Leia habang naglalakad siya. Ang suot niya kasi ay t-shirt na dilaw at maiksi na fit na white short. Sumiklab ang aking pagkatao ng time na yun at tila naging magnet talaga sa paningin ko ang makinis niyang long legs sa manipis niyang suot. Napansin ko na umalis na siya sa kitchen at umakyat na siya sa ikalawang palapag ng bahay nila. Walang isang minuto ay may nag-doorbell. Ako na ang nagkusa na tumingin kung sino. Isang courier delivery man. Ayaw ibigay sa akin yung i-deliver dahil hindi ako otorisado. Pero kung may papakita daw akong ID na may nakasulat na address ay pwede na din daw. So umakyat ako sa itaas ng bahay para ipaalam kay Leia. Kumatok ako pero walang sumagot. Itinulak ko ang pinto at bumukas naman. Tita, tawag sa kanya pagdating ko ng kwarto. Narinig ko ang tunog ng patak ng tubig na may nagsishower sa loob ng banyo na nasa kwarto din na iyon. Naligo siguro siya. Nakita ko naman na yung ID niya sa airline na kanyang pinagtatrabuhan ay nakalapag sa isang maliit na mesa. Dinampot ko yon kaagad. Aalis na sana ako. Pero naantig akong lapitan ang banyo. Paglapit ko ng shower room, ay napansin kong nakaawang ang pinto ng bahagya. Nag-alangan ako pero tinibayan ko na lang ang loob ko.
Masilayan man lang siya ng 1 segundo ay kontento na ako. Itinulak ko ng maingat ang pinto at sobrang natulala ko at hindi nakakilos kaagad nang matanaw ko siya. Kahit nakatalikod siya, napakaganda pa rin ng istrukturang aking natuklasan. Hindi niya ako napansin, kaya naman 3 minuto yata akong nakatayo lang sa pwesto ko. Kung hindi ko lang naalala yung delivery man na nag-aantay sa akin sa baba, ay hindi pa sana ako aalis. Maingat din akong umalis ng silid na iyon. Lutang sa ere ang pag-iisip ko, hindi pa din ako makapaniwala na totoo ang lahat ng iyon. Sinabi ko kay Lea yung tungkol sa delivery pagkababa niya. Iniwasan ko na rin siyang tingnan dahil ngayon ang suot naman niya ay loose na t-shirt na ang laylayan ay hindi man lamang umabot sa tuhod. Maya-maya, inaya na ako ni Lea na magmeryenda kami. Carbonara at buttered garlic bread ang hinanda niya. Nagkwentuhan lang kami ng tungkol sa buhay-buhay at nabanggit niyang minsan na hindi niya akalain na ako na yung teenager na ipinakilala sa kanya. Halos 10 taon na ang nakararaan. Lalaking lalaki daw ang dating ko. Nagpasalamat naman ako sa mga compliment ni Lea sa akin. Pinigilan ko naman ang aking sarili na bigyan siya ng compliment dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan namin. Pagkatapos naming magmerienda at mag-ayos ng pinagkainan, ay nagpaalam na ako para umuwi. Pero pinigilan niya ako. Naku Marlon, huwag ka na munang umuwi. Nasa itaas pa yung pinabili ng nanay mo. Akyat tayo dahil may kabigatan din maski maliit lang yung kahon. At syempre, ipapatingin ko na rin yung laptop ko sa'yo. Medyo hindi ako makabrowse sa internet kanina, kung okay lang sa'yo. Ano po bang nangyari sa laptop ninyo? Tanong ko sa kanya habang umaakyat kami ng hagdan. Ewan ko ba? Pagkabukas ko kanina, hindi ako maka-internet eh. Sagot niya sa akin. Nang umabot si Lea sa huling baitang ng hagdan, ay nalaglag ang plastic na dineliver ng courier na hawak niya. Yumuko siya para pulutin to. At dahil nauuna siya sa akin, ay di ko sinadyang makitaan siya sa ganung ayos. Pagkapulot niya ay napalingon to sa akin. Napangiti siya at tumayo ng muli. Napakamot na lang ako ng aking ulo at pilit na pinahupa ang nararamdaman ko para sa kanya. Nasa loob na kami ng room. Inilabas na niya ang ipinabili sa kanya. Ako naman ay kusang pumunta sa lugar ng laptop niya. Nag-restart muna ako at inumpisang mag-check ng mga settings. Habang inaayos ko ang laptop, ay nag-usap kami. Anong ginawa ulit ni Tito Nick sa Singapore ta? Emergency business meeting. Ewan ko ba't hindi niya tinanggihan. Bihira na nga kaming magkasama, tapos mababawasan pang araw na magkasama kami ngayong vacation leave ko. Naku, si Tito Nick talaga oh. Sayang ang mga araw na walang labing-labing po. Pilyo ang biro ko. Correct. Ikaw ha, pilyo ka? Wika niya. Okay naman ang mga settings, pati na internet. Kaya tinignan ko ang modem na gumagana naman, pero nirestart ko baka nagka-glitch. Ayun, lumitaw na sa icon na gumagana ng internet. Nag-browse ako ng ilang saglit para makita kung gumana na to. Okay na po yung laptop ninyo. Tinopak lang yung modem nyo, sabi ko. Ay, salamat Lon ha. Hindi kasi ako maalam ng troubleshooting. Pero dyan ka muna at observe natin ha, baka mawala eh. Sige po, para malaman natin kung may topak pa. Umupo siya sa isang upuan na walang sandalan, habang ako ay nakatayo lang sa likod niya. Maya-maya ay napansin kong lumitaw ng gusto ang kanang balikat niya dahil bumaba ang t-shirt niya. Ang kinis talaga, parang gusto kong halikan, nasabi ko sa sarili ko. Ewan ko ba kung bakit ganun na lang ang pagkakurusunada ko sa kanya. Hindi ako mapakali sa kinatatayuan ko habang napagmamasdan siya sa ganong ayos, habang nakafocus siya sa pagbabrowse sa internet.
Kaya hindi ko maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya, may mga attachment na picture sa email niya. Humingi siya ng tulong kung paano i-download ng sabay-sabay. Paglapit ko, ay eksaktong nalaglag pa mula sa kanyang balikat ang kanyang t-shirt. Kaya halos mawala ako sa wisyo. Agad naman yung inayos ni Leia, pero alam niyang huli na ang lahat. Pasensya ka na sa suot ko, Marlon, ha? Ganito lang talagang attire ko kapag nasa bahay. Gusto ko lang komportable ako. Sabi niya sa akin. Okay lang yun. Hindi naman na ako bata para mahiya. Sagot ko naman. I like your answer, Lon. Ganyan ang gusto ko sa mga lalaki. May sense kausap. Dami mo sigurong chicks, no? Hindi naman po. Isa-isa lang naman. Download na po natin yung picture? Sabi ko. Nagmamadali na ako. Dahil hindi ko na talaga kakayanin pa na magtagal kaming magkatabi ni Leia. Baka may magawa pa akong hindi tama. Lumapit pa ako ng gusto para maabot ang laptop dahil hindi naman siya umuusog. Sa hindi inaasahan, nadikit ako sa likod niya. Sigurado kong napansin niya yun. Hindi naman siya umiwas o nagbigay ng senyales na umalis ako sa pagkakasandal sa kanya. Nangumpisang mag-download ang mga picture. Para akong nahiya sa mga pictures niya at sa mga ibang kasama niyang stewardess na nasa beach. 4 sila. May mga naka-bathing suit at mga naka-bikini. Si Leia ay naka-bikini. Patuloy lang kami sa pagtingin sa mga picture. Pero nagulat ako nang mapansin ko ang pagdiin niya sa akin ng kanyang likuran. May konting katinuan pa naman ako kaya pilit ko itong nilalabanan. Pero wala na akong nagawa nang lalo niyang tinulak ang likuran niya sa akin. Tuluyan akong natalo ng kahinaan. Isang haplos ang ginawad ko sa kanyang balikat. Pailalim ng kanyang t-shirt. Kasabay nun, napaangat ang mukha niya at tumingin siya sa akin ng makahulugan. Tila nag-aanyaya ang kanyang mga labi. Sinuyo ko kaagad siya ng malambing na halik hanggang sa lumagpas kami sa aming limitasyon. Namalayan na lang namin ang mga sarili namin na magkayakap na sa kama at ang mga suot ay unti-unti nang nalalaglag sa sahig. Walang pag-uusap na naganap ng mga oras na yun. Tanging mga kilos namin ang nagsilbing salita para maunawaan ang nais ng isa't isa. At isa lamang to. Ang lusungin ang sinasabi nilang bawal. Bawal dahil siya ay may asawa na. At sa kabila ng malayong edad namin, sa isa't isa ay hindi pangkaraniwan na pumatol kami sa isa't isa. Ang magandang mukha at magandang istruktura ng katawan ay aking napagmasdan ng walang sagabal. Kasabay ng walang katapusan na aliw na aming natamasa. Nakayakap ang mga binti ni Leia sa aking likuran na tila ayaw na akong pakawalan pa. Walang kapantay ang kanyang reaksyon na parabang wala na sa katinuan ng mga sandaling yun. Ang pagbanggit niya ng malambing sa aking pangalan ay tila naging awit sa aking pandinig. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling yun na kaming dalawa ay nabaliw pareho kahit pa lahat ng iyon ay mali. Pagkatapos ng mangyari sa amin, tumingin siya sa akin. Ngayon ako pumatol sa mas bata sa akin, Lon. Na-amaze talaga ako at nag-enjoy. The best ka for me. Sabi niya sabay yakap sa akin. Ha? Ang swerte ko ho pala. Shh, huwag nang maingay. Basta, secret lang natin to, ha? Sige po, pero may chance pa kaya na maulit to? Hindi siya sumagot. Kumindat lang siya sa akin at ngumiti. At tumayo na siya. Nagayos at nagbihis kami. Bumaba na kami at nagpunta ulit sa dining table at nagmerienda ulit ng carbonara. Pagkatapos ng sandaling pahinga, ay umuwi na rin ako. Simula noon, naging madalas ang pagpunta ko sa bahay ni Leia. Hanggang siya na mismo ang umayaw sa aming kalokohan.
Ang sabi lang sa akin, masama daw pag sobra. Pero hanggang ngayon, ay sweet pa rin siya sa akin kapag nakakasama ko siya. Hindi na nga lang naulit yung dati. Pero mabuti na rin yun. At baka makasira pa ako ng pamilya. Kaya ngayon, ay alaala na lang ang tanging meron ako sa babaeng minsang pumukaw sa aking katinoan. Hanggang dito na lamang po at paalam.